pa ng kagalakan at puro mayroong kabigatan. Puro ng galit. Hanggat hindi po natin na sinusuko, nagpapakumbaba sa Panginoon, mamumuhay tayo din. Okay? Nakuha niyo ba? Hindi nyo? So, ang title po ng ating message this morning, actually po, devotion ko na ito sa prayer meeting. Pero ilan lang kami, mas marami kayo ngayon. At in-upgrade ko po ito, nilevel up ko yung outline. Kasi sa prayer meeting, may silang, short devotion na. So, ito nilevel up ko. Pakita nung first slide ko ate. Ito po yung title. English siya, pero kayo mag-alala kasi tinatagalog ko na natin. Beauty in brokenness. Kapag po tayo binabasa tayo ng Panginoon, sa iba pong salin ng Bible, ang ginamit po doon ay wasak na puso. Pero dito po sa pinasa ko, para medyo mas makakalubag na loob, ang ginamit po niya salita maganda ay bagbag na puso. Yung pang sobrang kalungkutan, bagbag eh. No? Pero sa ibang salin po, mas matindi. Ang ginamit po sa ibang salin, kung di ako nagkakamali sa NIV, no? Wasak na puso. No? At yan po Psalms 34:18, yan po ay awit ni David. That time na siya po ay nagkasala sa harap ng Diyos. At siya po ay nabasag ang kanyang puso dahil sa ginawa niya sa harap ng Panginoon. Yung chapter 51, no? Yun po yung pagkakasala naman niya. Pag binasa niyo po yun, nung kinuha niya si Bathsheba bilang kanyang naging asawa. At yung asawa ni Bathsheba ay pinapatay niya. Sa makatuwid, yung kanyang kasalanan matindi. Si King David po ay murderer. Mamamatay tao. Nangangalo niya. Yan. At iba pang mga kasalanan. At dahil po doon, parang pakiramdam niya, ang kanyang puso ay basag at wasak. Pero ang Panginoon po, to the rescue. Laging nandun ang Panginoon. Sa bawat isa po sa ating ganun din. Kahit hindi ito tumutukoy sa pagkakasala man, yung situation natin, tayo nagkamali, meron tayo mabigat na pinagdadaanan, ang Panginoon natin laging nandun doon. Okay? Si Joseph at saka si King David, meron pong differences. Yung kanilang, wala po ito sa outline ko, naisip ko lang ngayon. Si Joseph na dreamer at saka si King David, meron silang pagkakaiba. Pero, parehas silang, naniniwala ako na si Joseph, yung lahat ng kanyang naranasan, palagay ko, basag ang puso niya. Pero yun po, tinakwil siya ng mga kapatid niya. Pinapapatay siya, gusto siyang patayin. Nilaglag sa balon, pinagbenta sa Egypt, bilang maging alipin. No? Tapos, nung naging alipin siya doon, pinagbintakan siya, pinakulong siya. Sapagkat yung asawa ni Potiphar, ay pinagbintakan siya, nakusahan siya na nirape siya. No? Pero hindi naman. Ang totoo, napaka-unfair nun sa kanya, sapagkat tumatanggi siya sa kasalanan. Kasi sinasabi niya, di ba, nung babae, no? Tinutokso siya na gumawa ng kasalanan kasi gwapo daw si Joseph. Sabi nila, ewan ko lang kung ano magpaspa sa akin. Okay? So dahil po doon, pinakulong siya at marami pa siyang naranasan. Okay? Pero minsan, at the end of doon sa story ni Joseph, sa kabila ng nangyari sa kanya, ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, yung katapusan ng istorya nung kay Joseph, hindi naman siya nagkaling ng galit sa mga kapatid niya, di ba? Siya pa nga ang nagsalba ng buhay ng kanyang buong pamilya. Kung alam niyo yung istorya. Di ba? Nung nagkaroon ng famine, nung nagtatagtuyot sa kanila, walang makain. Mamamatay na sila. Si Joseph ang sumib sa kanila. At dahil sa pamamagitan ni Joseph, nasave sila. Pero wala siyang pinaming magalit. Mahal niya yung kanyang mga kapatid. In spite na iyon yung ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Okay? Yung kay David naman, napasag ang kanyang puso dahil meron siyang ginawang pagkakasala. Pero ito po yung maganda kay David, ano? Bago po ako patuloy, para maintindihan niyo po ng mabuti. Yung kay King David, iba, siya yung tinagurian na siya yung a man after God's own heart. Bakit siya pa yun? Eh, ang dami nga ng kasalanan sa Panginoon eh.
Pero bakit siya pa yung tao na merong pinakamalapit sa puso ng Diyos? Parang unfair. Alam niyo po kung bakit? Makikita niyo dito. Yung i-emphasize natin, bibigyan natin natin. Salamat message dito. At yung message na ito, sana tumingin mo sa ating mga puso. Kung bakit si David ay naging malapit sa puso ng Diyos. Gusto ko pong magpakita ng isang video muna. Okay? Mamaya i-explain ko yung video. Sige ate. Lang eh. Yung po yung mga patry sa Japan na minabasa nila intentionally. Tapos binubuo po nila yan, pag binenta nila mas mahal na. Sobrang mahal. Ordinary yung patry lang po yan. It's the practice of many building objects, many pottery, built of gold. The origin of the legend comes from the Japanese shogun, Ashikaga Yoshimasa. This is quite the opposite of Western ideals of beauty, which traditionally value symmetry and perfection. However, as with many aspects of Japanese culture, Kitsuya has seen a growth in popularity for Westerns who seek to recreate the aesthetic life of themselves by breaking their own pottery and repairing their gold. Though the deliberate breaking of objects seems to be missing the entire point of these, speaking to the end of the joke in an aesthetic, rather than appreciating the philosophy behind it. Like the human of the otaku, joy of the art form is found in making, not in their result. Hey, thank you. Thank you for watching. Okay. Paki-next slide muna natin. After ng video. Ayan, okay na. Diyan mo. Okay? Ang tawag po doon sa Japan ay kitsugi. Yung mga pot po, platito, yung mga tasa, occasionally po binabasag nila yun. No? Tapos pagkabasag po nila, pinubuo nila ulit. Ang pinagbubuo nila po doon, ang pinakamatinding sangka po doon para mabuo yun, pinagdidikit nila ay ginto. Kaya po nag-ihimay siya. Niresearch ko po yan. Akala ko kasi hindi totoo yan eh. Napanood ko lang yan eh. Niresearch ko kung totoo. So, nung niresearch ko, nakita ko na totoo. Na meron palang gano'n. At yung iba po dyan, nagkakahalaga ng 200,000 plus pesos. Sa pesos po, sa conversion na ng pesos. Depende pa. Ito siguro, palagay ko, napakamahal yan. Yung pinakita ko sa picture. Pag tayo po, bibili tayo ng literal na kagamitan, hindi naman tayo bumibili ng basag eh. Tama? Kahit nga kaprasong bumi eh. Hindi natin bibiliin yun. Tama ba? Pipiliin natin yung bumubuo, yung makinis. Hindi ganyan ang itsura, yung may lamat. Hindi tayo kumuha ng ganyan. Ang kukunin natin yung perfectly. Magandang-maganda yung tubis. So sa Japan po, ginagawa nila yan. Alam mo, bakit? Kasi, para maipakita nila na kahit nabasag na ang isang bagay, pwede pa itong magkaroon ng mapakataas na value. Nakuha nyo? Sa Christian life, sa spiritual realm, ganyan din po tayo. Tayo pong lahat may karanasan na ganito. Tama ba? Lahat naman tayo talaga basag eh. Pinuulan tayo ng Panginoon. Tama? At pag hindi ang ginamit ng Panginoon na elemento na sangkap para mabuo ang bawat isa sa atin. Hindi ginto. Diba sabi sa Peter? 1 Peter ba yun? Chapter 2. 1. 1:18. No? Ang pinambayad daw, pinagtubos daw sa atin ay hindi ginto at pila, kundi ang mayamang dugo ni Kristo. Ito po napakamahal na dahil sa ginto. Tayo po, mas matindi tayo. Ang pinagdilit sa atin ng Panginoon, ang pinambayad sa atin ng Panginoon, hindi ginto at pila, kundi ang kanyang mahalagang dugo at ang kanyang sariling buhay. No? Kaya matindi. Sa English sabi niya, the Lord is close to the broken-hearted and save
Those who are trust in spirit, no? Merong pagsisisi, no? Yung trust in spirit. Okay? Next slide natin. Yan. So dahil malapit tayo sa Diyos, yung mga puso may bagbag na puso, yung mga tao may bagbag na puso, unawa ko po itong acronym ng NIR. Ibig sabihin ng NIR, malapit tayo sa Diyos eh. Tayo po malapit tayo sa Diyos. Sa katotohanan, in the first place, from the start, hindi po tayo malapit sa Diyos. Tayo po ay kaaway ng Diyos. Hindi tayo kasundo ng Diyos. Tama? Banal ng Diyos, masama tayo. Hindi tayo pwede magsama. Okay? Ang Diyos ay tapat. Tayo sinungaling, hindi tayo tapat. Magkabaliktad tayo. Opposite tayo ng Diyos. Pero, sabi niya rito, malapit siya sa atin. Near. Letter L, sabi niya, never alone. Kahit kailan, hindi tayo iniwanan ng Panginoon, hindi tayo naging mag-isa. Letter E, embraces the broken. No? Tayo kahit nagkakasala sa Panginoon, niyayakap tayo ng Panginoon, hindi tayo tinataboy. Kaya mahihiya tayo sa sarili natin eh. Kukonsintihin pa natin yung ating mga sarili pag tayo ay mayroong masamang ginagawa. Letter A, answers with grace. Kapag mayroong kang ginawang kasalanan, ano sagot sa'yo ng tao? Magagalit siya sa'yo, sisigawan ka. Sa labas ng Kristiyano, bumurahin ka. Di ba? Meron ako napanood, nagkamali lang yung binigay sa fast food. Nagkamurahan na. Galit na galit yung customer. Yung sa no? Ganun lang yun ha. Pero ang Panginoon, hindi tayo sinasagot. Ang sagot ng Panginoon sa atin, laging grace. No? Laging mabait ang Panginoon. No? Pati dasin din na gusto niya tayong itolerate. Hindi ganun. Kasi ang Panginoon po natin sa ganang sa brother. Letter A, nire-restore niya ang ating mga puso. No? Pinapalibagong lakas niya ang ating mga puso. Next slide natin. Dito tayo magsisimula. Never alone. Okay? The Lord is close to the broken-hearted. Malapit sa atin ang Diyos. Sa ating mga puso. Bakit? No? Sabi po ng Psalms 103 verse 12, naglagay na lang ako ng mga verses para mas madali natin maintindihan. Sabi diyan, kung gaano kalayo ang sinama sa kanluran, ganoon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, inilapit tayo ng Diyos sa kanyang mga puso. Sa kanyang puso. In spite na tayo ay masama at makasalanan, binaliktad niya. Yung kasalanan, inilayo niya sa atin. At ang ginamit niya dyan na illustration, kung gaano daw kalayo yung silaman sa kanluran, mahirap po sukatin yun. Mahirap sukatin yun. Pag po kayo nag-travel kayo by airplane, mula Pilipinas, pupunta ka ng Amerika, ano pa ba mas malayo? Meron ba kayong alam? Okay? Ang tagal ng biyahe. 8 hours, 12 hours. Tapos lilipat ka pa ng ibang airplane. Magre-refuel pa yung airplane. Tama ba? Si Ati Malo, lagi bumabiyahe ito eh. Ang hirap magbiyahe, di ba? And can you imagine? Ganong matindi yung ginawa sa atin ng Panginoon. Sabi na, kung susukatin natin yung kanluran at saka yung sinangan, hindi po yan basta-basta nasusukat. Okay? Ganon niya inilayo sa atin yung ating mga pagsalangsang at pagkakasala natin sa Kanya. And yet, ang ating Panginoon, inilapit tayo sa Kanyang puso. Dati malayo tayo eh. Tayo kanina, pinag-usapan natin yung water baptism. Ang mga Gentiles, yung mga hindi Hudyo, kasama tayo sa Gentiles. Wala po tayo doon. Hindi tayo ang chosen people. Hindi tayo ang pinili ng Diyos na tao. Hindi tayo ang piniling bansa. Ang pinili Israel. Ang pinili na tao ay mga Hudyo. Hindi tayo kasama. Napasama tayo. Bakit? Dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Nireject siya ng mga tao pinili niya. Pero tayo, sabi ko nga kanina sa Sunday School, hindi natin siya nakita ng mukhaan, literal. Nung nagkatawang-tao ang Diyos, sa pamilitan ng Panginoong Hesus. Hindi natin nakita na pinako siya sa krus.
kung gaano siya naghirap sa iyo. And imagine mga kapatid, ilagay niyo po ito sa utak niyo, no? Para ma-refresh kayo. Hindi pa tayo pinapanganak. Okay? Namatay na si Kristo para sa iyo. Nakita niyo po ba ito? Hindi ka pa pinapanganak, hindi ka pa nabubuo sa sinapupunan ng ina mo, ng nanay mo, namatay na si Kristo sa iyo. Okay? Binuo ka na niya. Hindi ka pa nasisira, hindi ka pa nawawasak. Meron na agad nakaabang in advance na ang Diyos ang bubuo sa atin. Nakuha niyo po ba yun? Kaya matindi po itong verse na ito eh. Sabi niya, no? Kung gaano malayo sila sa kanluran, ganoon din niya inilayo sa atin ang ating mga pagsalangsang at pagkakasala. Kung paano mga ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, ganoon din ang pagkahabag ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Merong pong maganda sinabi dito. Merong takot sa Kanya. Merong takot. Sometimes tayo mga Christian, hindi tayo natatakot sa Diyos eh. No? Pag gumagawa tayo ng kasalanan ng pagkakamali, parang wala tayong pakundangan. Hindi tayo natatakot. Okay? Pero kapag nawalan ka ng trabaho, takot ka. Pag nawalan ka ng pera sa bulsa, sa wallet, natatakot ka. Pero sa Panginoon, pag gumagawa tayo ng labag sa kanyang kalooban, sometimes parang wala tayong nararamdaman ng takot. Totoo mo ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Ganun ang Panginoon. Ganun tayo. Lamentation, Paragon, chapter 3, 22. Ano sabi po niya dyan? Araw-araw ay pinapakita sa atin ng Panginoon ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinasabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin. Kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Alam po ninyo, in spite na marami tayong pagkakamali sa harap ng Panginoon, lagi tayo nagkukulang, nagkakamali sa Panginoon. Sabi po dyan sa Panagoy chapter 3, yung daw habag, yung awa ng Diyos, hindi daw po nauubos sa atin. O imagine, hindi nauubos. Hindi nauubos. Hindi nagbabago. Sa ibang salin sabi, yung kanyang pag-ibig sa atin ay laging bago tuwing umaga. Hindi na sinasabing nagbabago tuwing umaga, magkaiba yun. Ang sabi niya, laging bago tuwing umaga. Hindi nagbabago. Sabi niya, laging bago. Ibig sabihin, kumbaga sa pagkain, hindi ka nagluluto hindi ka nagsisinangag, kundi laging bagong saing. Nakukuha niyo po ba? Ganon ang ibig niya sabihin. In spite na tayo ay imperfect, no? Pangit ang attitude, mapagmataas, matigas ang ulo, hindi masunurin, yung habag ng Diyos, hindi nawawala sa atin. Ang nawawala lang po sa atin, yung kasiyahan ng kagalakan. Kaya minsan nakala natin, yung habag, yung awa, yung pagmamahal ng Diyos, wala na sa atin. Hindi po totoo yun. Kasi hindi ganun ang karakter ng Diyos. Okay? Wala pa tayong ginagawang mabuti. Minahal na tayo ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Wala pa tayong ginagawang mabuti. Minahal na tayo ng Diyos. Okay? So, kahit na tayo nagkakasala sa Panginoon, nandun pa rin. Kaya lang ang nawawala, hindi natin ma-enjoy yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin ma-enjoy yung awa at habag ng Diyos sa atin. Bakit? Dahil sa paglabag natin sa kanyang kalooban. Hindi natin ma-enjoy. Okay? Minsan nakala mo nakangiti yung isang tao, pero ang totoo, deep inside, basag ang puso niya. Nagkukunwari lang yan masaya. Yung totoong Kristiyano, pagka totoo siyang masaya, baka hindi sa totoong Kristiyano. Kasi nasisiyahan na siya sa ginagawa niya sa kalagayan niya na namumuhay siya sa kasalanan. Yun ang mahirap. Okay? So, never alone. Minsan hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kahit ang bansang Israel, kahit ilang beses sila naalipin dahil sa katigasan ng kanilang ulo, never na nawala yung plano ng Diyos sa kanila. Ilang taon silang inalipin sa Egypt? Ilan? 100 yun eh.
Ilan? 400 years. Pero dumating yung time na inilabas din sila ng Diyos. Tama? Sa pamamagitan ni Moises, hinati yung dagat. Hindi kinakalimutan ng Diyos ang pagmamahal sa kanila at ang pangako ng Diyos sa kanila. Yung pangako ng Diyos sa kanila, nadadalhin sila sa kanilang lupang pangako ng Diyos. Tinupad ng Diyos yun. In spite na sila ay matigas ang ulo. Can you imagine, mga kapatid? Tayo, ganyan din tayo. Hindi tayo nahihiya sa Diyos. No? Sa madaling sabi, pag kayo masasaktan, kasama dito, parang wala tayong utang na loob sa Diyos. Totoo naman eh. Di ba? Binibless ka ng Panginoon. No? Tapos pag nakaramdam ka na parang hindi ka binibless ng Panginoon, biniblame mo ang Panginoon, nagagalit ka sa Kanya, nagre-reklamo ka sa Kanya. Tama ba? Pero kung tutusin, kasalanan mo naman lahat yan. Kung bakit ganyan. Inuturo mo yung ibang tao. Tama ba? Si Eva at si Adan, ganun yung ginawa. Silang unang mag-asawa. Kaya huwag kayong magtataka na ang mag-asawa may sa pag-aaway, nagtuturuan, nagtutuusan, nagsusumbatan. Kasi hindi na tayo gumawa niyan. Unang ginawa niya si Eva at si Adan. Kasi po yung babae na binigay niyo sa akin, bakit po ganito yung binigay niyo sa akin? Kasi po yung akas pinuksubuhan ko ganyan tayo madalas. Pero ang Panginoon po natin, never tayong iniwan. Kasi alam niya na mahina tayo. Kaya hindi na tayo nilalayuan. The problem is, tayo kasi lumalayo lagi sa Panginoon Kaya kung minsan napakiramdam natin na layo-layo ng Panginoon sa atin. On the other hand naman, di ba alam niyo yung kwento ng footprints in the sun? Yung sa kabilang panig naman nung pinag-uusapan natin. Pagod na siya, hirap na siya. Akala niya, mag-isa na lang siya naglalakad. Kasi isa na lang yung yung bakas ng paa Yung pala, buhat-buhat siya ng Panginoon. Pero ang dating sa kanya, nahihirapan siya, nagre-reklamo siya. Kaya mas more yung nakabuhat sa'yo. Diba? Kala niya iniwanan siya. Ganun din tayo minsan. Kala natin iniwanan tayo ng Diyos. Hindi kasi natin ma-experience yung magandang relasyon natin siya kasi lumayo tayo sa Panginoon. Hindi siya ang lumayo sa atin. Okay? Next slide natin. Embraces the broken. Okay? Ang Diyos po natin, magkamali man tayo, lagi tayong niyayakap. Okay, tatanungin ko kayo, sagutin nyo na lang ang sarili nyo. Ilang beses tayo nagkasala sa Panginoon, pero hindi na tayo tinamoy. Ito pala yung magandang illustration. Pakitaasan kamay ng mga anak. Okay ba yan? Sige, taas mo. Roshan, nakasan mo taas. Taasan mo lang, taas na taas. Ang mga bata, pakitaasan kamay, mga anak. Ilang beses kayong nagkasala sa tatay at nanay nyo? Ilang beses yung pinagalit ang tatay at nanay nyo na parang nakaka-high blood na? Maraming beses. No? Misa naman yung tatay daw, tsaka yung nanay, nagkakasala sa anak. Totoo din naman yun. May mga ganun. Okay? Pero never tayong tinakwil. Tama ba? Sometimes yung mga anak, sila pa nga nagtatakwil sa magulang, sila mamalakasan daw. Lalahis na ako dito, hindi mo na ako mahal. No? Magkadrama pa. No? Alam nyo, sasamantalain ko to. Total, nalikong na ako dun. Alam niyo ba, mga anak, mga bata, nung kayo'y pinanganak, wala kayong alam. Wala kayong kaalam-alam. Wala kayong malay. Hindi nyo naramdaman kung gaano kahirap nung niluwal kayo ng nanay niyo. Hello? Alam niyo ba yun? No? Kaya? Alam mo ba yun? Isa si Kaya. Hindi pa niya alam, ay pa siya. Pero kayong nakakaintindi na. Sa pagpapanganak pa lang sa inyo, hindi mo na alam kung gaano siya nakakahirap sa inyo. Pero mo, 9 months kayo dinala. Ang bigat-bigat nyo, nandito kayo sa tiyan. Naglalakad yung nanay tatay nyo, buhat-buhat kayo. Kasama yung tatay, no? Kasi nahihirapan din yung tatay. Buhat-buhat kayo for 9 months. Tapos kung nagre-labor yung nanay nyo, hindi ko alam yung pakiramdam kung gaano kahirap. Tama ba? Tapos kung niluwal na kayo, no?
Hindi nyo alam kung ilang beses na pupuya yung tatay at nanay nyo sa pagtimpla ng gatas nyo. Hindi nyo alam yun. Wala kayong malay. Wala tayong malay kasi mali tayo. Wala pa tayo sa sapat na kaisipan. Ngayon, kung meron na tayong kasapat na kaisipan, no? Akala natin kaya na natin ang lahat. Ngayon, huwag ka makailan dito, Brad, tatay, nanay. Alam ko, ginagawa ko, kaya ko na to. No? Tama ba? Pakitaas ulit yung mga kamay ng mga anak. Pakitaas ulit. Yan. Ba't tayo nagtumingin sa akin? Ay, kayo. Totoo, hindi. Sinasabi ko sa inyo. Maiintindihan niya sa mga may sapat na yung isip. Maiintindihan niyo yan kapag kayo nanay na. Sa mga babaeng bata. Maiintindihan niyo yan kapag kayo ay tatay na. Okay? So baka sabihin nyo, ako hindi na ako mag-aasawa para hindi ako maging nanay. Hindi ako maging tatay. Okay? Naiintindihan nyo, natikon lang ako dyan. Kasi sinamantala ko lang yung pagkakataon. Kasi ang hirap sa panahon natin ngayon. Kala mo yung mga bata ay gano'n na lang sa mga magulang. Okay? Hindi nyo alam kung gaano katindi yung sakripisyo nila. Ganon din sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, napakaraming hirap at sakripisyo sa atin. In spite niyan na ginagawa natin sa harap ng Panginoon, ang Diyos natin, hindi tayo tinataboy. Laging bukas ang kamay ng Panginoon para tayo ay yakapin. No? Kung baka sa tahanan, anak, kahit 10 taong ka nang naglayas, huwag mo kakalimutan, yung pinto ng bahay laging bukas para sa iyo. Hindi mo sinasara. Tama ba? Ganun ang Panginoon natin eh. Ang totoo, tayo lang lagi nagsasara eh. Kung baka pagmalaki tayo sa Panginoon eh, no? Tapos na tayo, parang gano'n, tapos ilalak mo na yung pinto. No? Buksan natin yung puso natin para sa Panginoon. Kasi ang Panginoon kahit kailan hindi nagsara sa ating mga buhay. Psalms 51:7, sabi dyan, nakita. Okay. So, tingnan nyo na lang. Okay. Ang hinihiling na dyan, bigyan siya ng lubusang lumili sa kanyang puso. Sabi niya, ipadaman niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa aba kong kalagayan, muling mapa sa akin ang kagalakan. No? Ang Panginoon natin, gusto niya, lagi tayo nagagalak. Okay? In spite na ginawa natin sa kanya. Luke chapter 15, verse 20. Yan po yung sa prodigal son. Alam natin yung istorya niyan. Diba? Nung dinisrespect siya ng kanyang tatay, nilustay niya yung kanyang bahagi ng kanyang kayabangan. Nung bumalik siya sa tatay niya, ano ginawa ng tatay? Tinaboy ba? Hindi eh. Ang sabi doon, malayo pa lang, nakita siya ng kanyang tatay, yung tatay ang unang tumakbo, tama ba? Hindi naman yung anak eh. Yung tatay ang unang nag-iisip, nalapitan. Patakbo pa nga, yun ang sabi doon eh. Patakbong nilapitan siya ng tatay niya.